At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha sa dakong Jerusalem, at magbadya ka ng iyong salita sa dako ng mga santuaryo, at manghula ka laban sa lupain ng Israel. At sabihin mo sa lupain ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y laban sa iyo, at aking bubunutin ang aking tabak sa kaluban, at ihihiwalay ko sa iyo ang matwid at ang masama. Yaman nga na aking ihihiwalay sa iyo ang matwid at ang masama, kaya't aking bubunutin ang aking tabak sa kaluban na laban sa lahat na tao na mula sa timugan hanggang sa hilagaan. At malalaman ang lahat na tao na akong Panginoon ay bumunot ng aking tabak sa kaluban, hindi na isusuksok pa. Magbuntong hininga ka nga, ikaw na anak ng tao, na may pagkasira ng iyong mga balakang, at may kapanglawang magbubuntong hininga ka sa harap ng kanilang mga mata. At mangyayari, pagka kanilang sinasabi sa iyo, bakit ka nagbubuntong hininga? Na iyong sasabihin, dahil sa mga balita, sapagkat dumarating, at ang bawat puso ay manglulumo, at ang lahat na kamay ay manghihina, at ang bawat espiritu ay manglulupaypay, at ang lahat na tuhod ay manglalambot na parang tubig. Narito, dumarating at mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, isang tabak ay nahasa at kuminang dinaman. Nahasa upang manglipol, kuminang upang maging parang kidlat. Gagawa nga baga tayo ng mga kasayahan? Ang tungkod ng aking anak ay humahamak sa bawat punong kahoy. At pinakikinang upang hawakan. Ang tabak, ito'y nahasa. Oo, pinakinang upang ibigay sa kamay ng manglilipol. Humiyaw ka at manambitan ka, anak ng tao, sapagkat nauumang sa aking bayan, nauumang sa lahat ng mga prinsipe sa Israel. Sila'y nangabigay sa tabak na kasama ng aking bayan. Tampalin mo nga ang iyong hita. Sapagkat may paglilitis, at paano kung pati ng tungkod na humahamak ay mawala, sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw nga, anak ng tao, manghula ka, at ipakpak mo kapwa ang iyong mga kamay, at ang tabak ay malupi sa ikatlo, ang tabak ng nasugatan sa ikamamatay. Siyang tabak ng dakilang nasugatan sa ikamamatay na pumasok sa kanilang mga silid. Aking iniumang ang kumikinang na tabak laban sa lahat nilang pintuang bayan, upang ang kanilang puso ay manglumo at ang kanilang mga pagkatisod ay dumami. Ang pagkayari ay parang kidlat na inihasa upang ipangpatay. Humayo ka sa isang dako, lumagay ka sa kanan, o lumagay ka sa kaliwa, saan man mapaharap ang iyong mukha. Akin din namang ipapakpakapwa ang aking mga kamay, at aking lulubusin ang aking kapusukan. Ako ang Panginoon, ang nagsalita. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Gayon din, ikaw na anak ng tao, magtakda ka sa iyo ng 200 na mapanggagalingan ng tabak ng hari sa Babilonya. Silang dalawa ay kapwa lalabas sa isang lupain, at landasan mo ng dako, landasan mo sa bukana ng daang patungo sa bayan. Ikaw ay magtatakda ng daan para sa tabak na paroon sa Raba ng mga anak ni Amon, at sa Huda, sa Jerusalem na nakukutaan. Sapagkat ang hari sa Babilonya ay tumayo sa pinagkakahiwalayan ng daan, sa bukana ng 200 upang magbadya ng panghuhula. Kanyang iniwasiwas ang mga pana na paruot parito,
Siya'y sumangguni sa mga Diyos-Diyosan, siya'y nagsiyasat sa atay. Nasa kanang kamay niya ang panghuhula sa Jerusalem, upang mag-umang ng mga pangsaksak, upang bukahin ang bibig sa pagpatay, upang itaas ang tinig sa paghiyaw, upang mag-umang ng mga pangsaksak laban sa mga pintuang bayan, upang maglagay ng mga bunton, upang magtayo ng mga katibayan. At sa kanila ay magiging parang panghuhulang walang kabuluhan sa kanilang paningin, na nanumpa sa kanila, ngunit ipinaaalaala niya sa kanilang kasamaan, upang sila'y mga huli. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat inyong ipinaalaala ang inyong kasamaan, palibhasay ang inyong mga pagsalangsang ay nalitaw, na anupat sa lahat ninyong gawa ay nagsilitaw ang inyong mga kasalanan, sapagkat dumating ang pagkaalaala sa inyo, kayo'y huhulihin ang kamay. At ikaw, o masama na nasugatan ng ikamamatay, na prinsipe sa Israel, na ang kaarawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ilapag mo ang tiara, at alisin mo ang putong. Ito'y hindi na mangyayari pa uli. Itaas mo ang mababa, at ibaba mo ang mataas. Aking ititiwarik, ititiwarik, ititiwarik. Ito rin na may hindi na mangyayari uli, hanggang sa dumating yaong may matuwid na kanya, at aking ibibigay sa kanya. At ikaw, anak ng tao, manghula ka, at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mga anak ni Amon, at tungkol sa kanilang kapulaan. At sabihin mo, isang tabak ay binunot, na ukol sa pagpatay ay kuminang upang papanglipulin, upang maging parang kidlat. Samantalang sila'y nangakakakita sa iyo ng walang kabuluhan, samantalang sila'y nanganghuhula sa iyo ng mga kabulaanan, upang ipasan ka sa mga leeg ng masama na sinugatan ng ikamamatay, na ang kaarawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Isuksok mo yan sa kaniyang kaluban, sa dakong pinaglalangan sa iyo, sa lupain ng kapanganakan mo, hahatulan kita. At aking ibubuhos ang aking galit sa iyo, aking hihipan ka sa pamamagitan ng apoy ng aking puot, at aking ibibigay ka sa kamay ng mga tampalasang tao na bihasang pumatay. Ikaw ay magiging pinakapanggatong sa apoy, ang iyong dugo ay mabububo sa gitna ng lupain. Ikaw ay hindi na maaalaala, sapagkat akong Panginoon ang nagsalita.